Yung mahal sa buhay, hindi na natin makakapili sa pagtulong. Hindi na natin siya muna makikita at samantala. Ngunit kung may pananampalataya ka, isang araw ay muling babangon. Kasi sinabi doon sa unang Thessalonica 4:16, huwag ninyong ipanggilalas ito. Dahil dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ngunit may dalawang reaksyon ang tao. Mayroong iba sa pagtulog ng mabubuhay, punong-puno ng ligaya at pag-asa. Bakit? Dahil meron silang pananampalataya at gawa at pagtitiis at pagmamahal ng lubos sa kay Yeshua. Kaya sila nagkaroon ng maligayang pagtulog. Kaya sila ay sisigaw sila ng haleluya, purihin ang dakilang may lalang sa atin. At purihin din ang tagapagligtas na nagbuwis ng kanyang buhay para bigyan ng pagkataon ng mga may kamatayan ay mabigyan at mabihisan ng walang kamatayan. Kaya samantalang tayo ng buhay, kaya ito sa totoo ng tuna ko, sa sarili ko lang, hindi ko gagawin itong pagpapakasabi ito. Kaano-ano ko ba mga yun? Sino ba sila? Di ba? Ngunit dahil sa tinuruan tayo ni Yeshua Mesaya at mula kay Ama Yahweh ng tamang pagmamahal, na ipagpauna ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili, kaya nagagawa po natin ang mga bagay na pagtitiis. At ang mga bagay na pagtitiis, hindi mo na makikita ang pagtitiis, kundi isang ligaya ang makapaglingkod sa dakilang may alam sa atin. Siyempre yan? Yada? Kaya nga tayo natutuwa na pag mayroong mga taong tumanggap kay Ama Yahweh at Yeshua. Kaya sinabi dito, tingnan nyo sa talatang 15:16 ng Juan, hindi kayo ang pumilit humirang sa akin, sabi ni Yeshua. Ako ang pumilit humirang sa inyo. Magsiyaon kayo at magsipagbunga at manatili ang bunga. Kung ngayon, hilingin ninyo ang inyong gusto. Ibibigay niya Yesu. Mayroon palang obligasyon, no? Hindi lang para sapat yung mangaral ka. Kaya kung minsan ang hirap